Hi! Magandang araw, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa mang panig ng mundo, sa mang bahagi ng Pilipinas. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Kasama niyo na po si Ka Eric sa ating video talakayan at video analysis. Ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ang tinatawag nilang similarities and parallelism, yung pagkakahalintulad ng sitwasyon ng mga pangyayari sa Madagascar at sa kaganapan din po sa Pilipinas. Kamakailan po ay malawak ang naging pagprotesta, naging paglaban ng kabataan sa Madagascar, lalo na ang tinatawag na Gen Z. Ito yung Generation Z, no? Na paulit-ulit ko pong ini-emphasize na sa ating current population sa Pilipinas, mayroon po tayong mga humigit kumulang 40 million na kabataan out of 120 million estimated population ng Pilipinas. Ang sinasabi po ng Philippine Statistics Authority, ang mga kabataang ipinanganak sa taong 1997 hanggang 2012, sila po ang mga tinatawag na demographic reference nila, Gen Z. So, kung pagbabatayan, ang edad nila, nagkaka-range po yan between 18 years old to 26 years old. Ayan. So, mga 40 million. May nagsasabi 41 million. Let's put it on the average na ang demographic profile ng bilang ng kabataang Pilipino na Gen Z ang tawag ay mga 40 million. Malaki po yan, ha? Sa bahagi po ng Madagascar, umabot po sa halos isang buwan na protesta ang tuloy-tuloy na ginawa ng mga Gen Z na mga kabataan, at sa kadahilanang ito, sila po ay sinamahan ng kanilang army ng Madagascar upang pabagsakin at palayasin ang kurakot, bulok at wala po sa maayos na pamumuno na gobyerno nila ni President Ruggelani, no? Si Ruggelani po ay tuta ng bansang France. At bago natin ito puntahan at ipakita po ang kalagayan ng kung paano po nagkakaroon ng tinatawag na similarity and parallelism, konting background lang po sa Madagascar, no? Ang Madagascar po ay isa sa mga pinakamahihirap na bansa sa Africa. Ito po ay isang island nation or island country na matatagpuan po sa Indian Ocean. At malapit po ito sa southeast coast ng Africa. Ang nagko-connect nito sa kanya sa mainland Africa ay ang Mozambique Channel. Yun po, no, yung body of water na tinatawag na Mozambique Channel, ito po yung nagko-connecta sa Madagascar sa mainland na kontinente ng Africa. At ito ay matagal na naging kolonya at sinakop ng France, at hanggang ngayon po ay nagsisilbing parang tuta nila ng France ang gobyerno na umiiral dyan sa Madagascar, no? At sa kahirapan nila, wala pong regular na access sa malinis na tubig na maiinom o magagamit sa pangaraw-araw na buhay nila ang mga halos 90% ng mamamayan ng Madagascar. Marumi po ang tubig na ina-access nila, napakataas po ng poverty level. Umaabot po sa mga 81 or 82% to be on the average ang nabubuhay sa kanyang population ng ang kinikita lamang ay nasa $2 or less. So kung i-compute natin yan sa Philippine Money Exchange, equivalent lang sa mga 110 pesos per day ang kinikita ng mga taga Madagascar or Malagasy, ang tawag nila sa kanilang mga mamamayan, Malagasy. So yung mga taga Madagascar, ang kinikita ng kanilang 82% ng population upang mabuhay ay napakalayo po sa standard na kita dapat nang hindi bababa sa on the average of around mga $20 to $30 na range. Samantalang ang Pilipinas mga $10 to $12 per day ang average income ng tao sa Pilipinas, pero mahirap pa ang kalagayan noon, ha? Ibig sabihin mga 14 to 15,000 a month lang yon, pesos. Ito sa Madagascar,
wala pang 4,000 ang buwana na kita ng isang manggagawa o ang kumikita na para mabuhay ka less than $2 a day. 82% of your population, mga kababayan. Ganyan po ang kahirapan na nararanasan ng Madagascar. At mayroon silang population, out of the total population nila, 40% nito ay malnourished. Ibig sabihin po, walang makaing matino at maayos at masustansyang pagkain. At out of 40% ay 65% mga bata. Nagugutom na, malnourished na, mahirap pa ang buhay. Samantalang ang 5% halos lamang ng kaniyang population ang nagkokontrol ng poder at kapangyarihan at kayamanan. At ito din po ang nagpapasasa sa pangungurakot sa kaban ng kanilang gobyerno. Kung kaya, sa matagal na panahon po, nagagapos ang Madagascar sa tinatawag nating generational and cyclic poverty. Pag sinabi pong generational, generations of people ang nakakaranas po ng walang humpay at tuloy-tuloy na parang ipinamamana na kahirapan at kagutuman at kawalan ng pag-asa at napakamiserableng buhay sa bansang Madagascar. At ang ibig sabihin ng cyclic poverty, paikot-ikot lang ang kahirapan. Hindi po naiibsan at hindi po napapatigil sapagkat ang punot dulo ay ang bulok at kurakot na panggobyerno. At bagamat nagkaroon sila ng pag-asa, kunwari, they were ecstatic and they were hopeful na ang batang DJ, I think DJ ito sa radyo at sa kanilang local television, itong si Rogelani, he was only 34 years old nang siya po ay maging presidente ng Madagascar noong 2009 at umabot ng 16 years ang kanyang pamumuno. Subalit, wala pa pong kalahati sa kanyang termino, mga 3 taon pa lang o 5 taon, ay pumasok na ang iskandalo ng korupsyon. Ibig sabihin po, ang nakinabang lamang sa kanya yung kanyang mga kaalyado sa politika at mga kapamilya o kanyang mga kaibigan. Kaya corruption and cronyism. So kung mapapansin ninyo, ang unang similarity sa gobyerno at kalagayan ng Pilipinas at sa Madagascar ay ito pong systemic and institutional corruption. Ibig sabihin po ng systemic na sa loob ng sistema ng kanilang bureaucracy o ng kanilang gobyerno. Pag sinabing institutional po, nakapag-ugat na sa mga ahensya at sangay ng gobyerno. Yan po ang ibig sabihin ng institutional and systemic corruption in the bureaucracy wherein the government, instead of providing services by way of allocating necessary fund para po sa ikabubuti ng mga mamamayang Madagascar o Malagasy, sila po ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Very similar kung ano po ang nararanasan at nagaganap ngayon sa ating bansa sa ilalim po ng administrasyon at panggobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Yan po ang unang issue, generational and cyclic poverty na ibinubunga po ng massive, systemic, and institutional corruption and plunder. Therefore, kung i-reduce po natin yan sa payak at simple na pagpapaliwanag, ang gobyerno nila ay ipinapatakbo ng mga iilang elite at mga pro-French colonialist and pro-French interventionist. Makadayuhan, iilan lang po sila, mga less than 5% ng population nila, ang nakikinabang sa sistema na kung saan ang mahigit 90% po ng kayamanan at ng kita at ng income at ng revenue ng buong gobyerno ay pinapagparti-partida lamang ng ganitong 5% sa population na sila din po ang may hawak sa kapangyarihang pangpolitika at pagpapatakbo sa kanilang gobyerno. Yan ang tinatawag ni Ka Eric na bureaucrat capitalism. At ang bureaucrat capitalism, natural po sa kanya na magpakatuta sa dayuhang pangingialam or foreign puppet masters. Halimbawa, sa Pilipinas naman, ang foreign puppet master ng mga nasa gobyerno at politiko
except perhaps kay Rodrigo Duterte, ang umahawak ng mataas na kapangyarihan sa gobyerno ng Pilipinas ay walang pinagkaiba din po dyan sa Madagascar. Malaganap din ang institutional corruption, systemic plunder, and massive corruption. At ang gobyerno ay pinapatakbo bilang business interest ni Marcos, ni Romualdez, at ng mga kasabwat nilang mga borgesya komprador at mga burokrata kapitalista, kung saan ang upper 2% ng population, around 100 families lang, ang nagkokontrol at nagmumonopolyo sa kita at daloy ng kayamanan at ng mga patrimonya, including ang kita at revenue ng gobyerno at serbisyo ng gobyerno, na pupunta po ang 90% sa 2% lamang o mga 100 families na sila din po nagkokontrol ng gobyerno at kapangyarihan sa pamahalaan. Exactly how we describe yung definition ng bureaucrat capitalism. A government run like a business enterprise, presided and controlled by corrupt politicians conniving and conspiring with big comprador bourgeois class, yung borgesya comprador, mga malalaking panginoong may lupa at mga magnanakaw at kurakot na mga politiko sa kahalintulad ni Marcos at Romualdez, equivalent to the definition of bureaucrat capitalist. Exactly the same ang nangyari po at nagaganap sa politika ng pamahalaan at mga politikong nagkokontrol ng poder sa Madagascar. Ayun. So, dahil po sa korap, wala sa puso ng mga nagkokontrol ng kanilang pamahalaan, yung fresh start and fresh hope that the people of Madagascar or the Malagasy people were pinning their hopes doon sa pagkakaluklok bilang Pangulo dito kay Rogelani, wala pang 5 taon ay naging bulok at naging kasabwat na ng mga nangingialam na mga puwersang Pranses sa kanilang gobyerno at ng ilang elite na mga pamilya na nagkokontrol at nagpapasapasahan lamang ng poder at kapangyarihan sa ekonomiya at politika. Kaya pati po serbisyo sa pagkain, tubig, kalsada at mga basic health programs nila, mahigit kalahati ng kanilang population po hindi nakakapag-access ng matuwid at maayos na serbisyo medikal at sa pangkalusugan, at ang malnutrisyon at ang edukasyon ay napakababa po, napakataas ng malnutrisyon, kulang ang pagkaing masustansya, at napakababa po ng education services para sa mga mahihirap na pamilya. Mantakin mo, 82% of your population are living off below the $2 per day na income. At ang equivalent niyan, mga 110 pesos lang. Paano ka mabubuhay sa isang 110 pesos, no? Ang kahalintulad ng antas ng pangangailangan upang tugunan ang supply at pangangailangan sa pagkain, malinis na tubig, kuryente, at para mabuhay bilang tao, ang mga tao, wala po yan na oportunidad at kapasidad sa mga mamamayan ng Madagascar o ng Madagascar, I mean. Kaya, nakita ng kabataan, yung Gen Z, na hindi na tama ito, ang pangingialam ng bansang France o ng bansang Pranses, at parang tinatrato pa rin nila na alipin at kontrolado at bilang kolonya ang gobyerno ng Madagascar. Nagtulak sa kabataan sa 3 issue na nararanasan nila. Number 1, walang malinis na akses sa tubig. Ang halos 90% ng mamamayan, kaya malaganap ang pagkakasakit, malaganap ang malnutrisyon. Pangalawa, walang serbisyo para sa kalusugan at para sa tinatawag na basic social services. Kung kaya mahigit kalahati ng porsyento o kabuuang population hindi po nakakakuha ng matuwid na serbisyo sa gobyerno nila. At ang pangatlo, laganap ang korupsyon. Iilang pamilya at politiko lang ang nagpapasasa sa kayamanan at pundo na nakukuha ng kanilang gobyerno. Kaya nagtulak ito ng malaganap na mga protesta at malawakang pagkilos ng mga tinatawag na Gen Z. And after almost 4 weeks ng tuloy-tuloy na mga pagkilos na ito, ay sumama na rin po ang kanilang armed forces, ang kanilang elite unit of the Army of Madagascar, sumama po sa panawagang mag-withdraw ng support
sa kanilang bulok at kurakot na gobyerno, lalo na ito kay President Rogilani, at kung kaya sa kasagsagan ng malawakang protesta, the massive discontent of the people in Madagascar at ang pagsuporta ng army, mga army units at security sector ng Madagascar sa taong bayan, lalo na sa mga pagkilos na ginagawa ng Gen Z population, napilitan pong tumakas at lumayas sa puder at nagtago itong si President Rogilani. Napakalaking development po ito at mahalagang paghalawan natin at hugutan ng aral. Kaya po, nakikita natin na ang mga batayang issue na umiiral sa Madagascar na paulit-ulit, generational, cyclic, massive institutional poverty, as well as massive corruption, nabubulok na gobyerno na sunod-sunuran at nagpapaalipin sa dikta at pangingialam ng dayuhang malalakas na bansa. Sa atin naman po, Estados Unidos, sa Madagascar, ang bansang France, ay walang pinagkaiba sa kaganapan ngayon sa Pilipinas na sa gitna po ng pagdarahop at miserabling buhay ng ating mga mamamayan. You will have the likes of Saldico, you will have the likes of Martin Romualdez, you will have the likes of Marcos Jr. And ang sindikato nilang mga magnanakaw, kawatan at mandarambong na mga politiko sa Kongreso, mga kawatan at kriminal sa DPWH at mga kawatan at mga gahaman na mga kontraktor na kasabwat nila. At samantalang, bulid na bulid at lunod na lunod sa kahirapan ang taong bayan. And ito po ang challenge ngayon sa Armed Forces of the Philippines. Will you let the Filipino people continue to suffer under the government presided by Marcos as your commander-in-chief, na ang namamayani po ay pandarambong, pangungurakot at gawaing kriminal, samantalang naghihikahos ang taong bayan? There is no more doubt and there is no more debate in the public perception, sa mata at damdamin, sa isipan at pananaw ng taong bayan. Si Marcos at Romualdez ang pasimuno ng kung bakit ay nagkaroon ng malawakang pandarambong, malubha at malalang korupsyon sa gobyerno. Dahil pinayagan nila at sila ang gumamit ng sistema kung paano nila dinodoktor, inilulusot, nagkakaroon ng insertions, unprogrammed items, at mga pangangatay at pang-iistapa sa budget. All of this, hindi yan magaganap kung matino at matuwid ang panggobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Kaya nga ito nangyari sa atin, na mahigit 1 trilyon pesos sa flood control projects pa lamang natin ang nawala at dinambong, at nagmamaang-maangan, nagkukunwaring inosente, naghuhugas kamay ang mga mastermind kagaya ni Marcos at nila Romualdez, samantalang pinatakas si Saldico at wala tayong malinaw na patutunguhang siya ay huhulihin at papanagutin at mapaparusahan at babawian ng mga ninakaw na kayamanan. Similarly, nandyan pa po ang mga Gang of 6+1 o mga sindikato na mga miyembro po ng Gang of Syndicate ni Romualdez na nagpacilitate po nitong pagnanakaw sa 3 budget cycles na nangyari po sa ilalim ni Marcos Jr. Well, the Armed Forces of the Philippines will still blindly define na sila ay nasa tinatawag pa rin po na chain of command. Aantayin pa natin na ganito din po ang mangyayari, na hindi na maampat at hindi na mapigilan ang nag-uumapaw na galit at mga sentimiento ng taong bayan, lalo na ng kabataan. Magkakaroon po ng malawakang mga pagkilos upang pababain si Marcos sa kanyang kapangyarihan at palayasin ito, at nang sila ay mapanagot at maparusahan sa kanilang krimen sa taong bayan. The parallelism, the similarity of situation and condition na nangyari po sa Madagascar, ganon din po yan sa Indonesia, sa Nepal, ay nagpapakita po na ang ugat ng kahirapan at ang punot dulo ng pinagmumulan ng pagkakaroon ng lugmok na kabuhayan, ekonomiya at lipunang nabubulid sa kahirapan, kagutuman at miserableng buhay ay dahil sa isang bulok, kurakot, magnanakaw at abusado na panggobyerno. Exactly how the Filipino people right now are feeling and observing
na ganito nga ang sistema ngayon ng panggobyerno sa ilalim ni Marcos Jr. And yet, nag-aalangan na magsalita at manindigan ang AFP samantalang sa Madagascar nang makita po nila na sobra na ang kapabayaan at ang mga abuso sa pundo at kapangyarihan, ang pagnanakaw at korupsyon ng gobyerno nila, the Army of Madagascar stood with their people and stood with the youth. At sabi nila, sa loob ng 2 taon magkakaroon ng bagong gobyerno, eleksyon at bagong mga konstitusyon at batas. So the transition of leadership and the transition of power right now, ang mahalaga ay nabawi mula sa bulok, kurakot at pabaya na gobyerno ni Rogelani. At ngayon po, ang Chief of the Army Elite Unit nila, yung CAPSAT, na tinatawag nila sa Madagascar, is leading the Transition Council for a Revolutionary Government. Similar po sa ginawa din ngayon, at sana ay susundan nila ang naging pagpapakita ng maayos na pamumuno at transisyon ng poder at kapangyarihan at pagbangon ng kanilang bansa sa Burkina Faso na pinamunuan ni Captain Traoré, an army captain also, an army officer. At ito din po ang nangyayari sa Niger at sa Central African Government and Republic, sa Chad, sa Senegal. Marami na po mga bansa sa Africa na dati ay kinokontrol, pinapakialaman at minamanipulate ng mga bansang Pranses at Britanya, at ito po ay humulagpos na sa gapos ng pangingialam ng dayuhan, at sila na po ang nagdesisyon kasama ng kanilang mamamayan upang ibangon ang kanilang bansa, ayusin ang kanilang lipunan at ituwid ang kanilang pamahalaan. Yan po ngayon ang binabantayan sa nangyari sa Madagascar, sapagkat lumayas na, napalayas na sa poder itong si President Rogelani, at ngayon ang nakapamuno sa kanilang Transition Council ay ang kanilang Army Elite Units, at mayroon pong representation ang iba pang sektor na tumulong po upang matapos na ang paghahari ng kurakot, bulok at wala sa interes ng taong bayan na uri ng gobyerno na sunod-sunuran sa dikta ng pakialamero at interventionist na gobyerno or na bansang Pranses. Ang kaganapan po sa Madagascar, ang pinagmulang ugat ng malawakan at generational and cyclic poverty brought about by systemic, institutional, bureaucratic corruption and plunder at neglect of the government on the welfare of the people, at ang gobyernong nangangayopapa at lumuluhod sa interes ng iilang sektor at iilang pamilya at ng dayuhang bansang nangingialam, exactly na nakita natin sa Madagascar ang nagbunga ng ganitong malawakang pagkilos ng mga kabataan. And similarly, we see the pattern of the same eventualities, of the same evolution of generational cycle ng ganitong uri ng walang katapusang korupsyon, pandarambong, malubang abuso sa poder at kapangyarihan, at ngayon ay hindi na po ito pinapayagan ng taong bayan, including ng mga kabataan. Ang kulang dito po ay ang matino na pagdesisyon at pag-analisa at ang maayos at matuwid na paninindigang makatarungan ng armed forces at ng security sector for them to realize that Marcos and Romualdez and all their collaborators, conspirators, and colluders of a corrupt and bankrupt government will be put out of power in a peaceful manner, and we will do the transition of power in our constitutional framework, wherein susundan natin ang line of succession of power, and then we will reform government, and we will reform our constitution, and so that we can exact justice laban sa mandarambong, magnanakaw, mangungurakot sa gobyerno, mga kontraktor, and even ang mga pinakapunong mastermind like Marcos and Romualdez and their conspirators like Saldico. It will come off mula po sa pagbabago ng pamunuan sa gobyerno sa mapayapang paraan. Let us learn and let us observe and let us also internalize yung anong nangyari sa
bansang Madagascar, yung nangyari sa Nepal at nangyari po sa Indonesia, nangyari sa Burkina Faso, sa Africa, sa Senegal, sa Chad, sa Central African Republic, sa Niger. Lahat ng ito po ay nagmula ang pagkilos at paglaban at pagtutol ng kanilang mga mamamayan at sinuportahan po ng kanilang security sector, ng kanilang army upang matapos po ang mapanupil, mapandarambong, magnanakaw, abusado at wala sa hustong direksyon ng mga gobyerno nila na gumapos at nagpahirap sa kanilang bayan at sa kanilang buong mamamayan. We are praying that the armed forces of the Philippines will see and internalize and realize na ang chain of command po ay hindi isang patay na doktrina. Yan po ay buhay na doktrina. The chain of command applies only when the commander-in-chief at ang namumuno ng chain of command ay naaayon sa moral, legal, makatarungan ang kanyang ginagawa. Hindi siya nagpapahirap at hindi nangungurakot at hindi sangkot sa pang-aabuso sa pundo at kapangyarihan at hindi nagpapahirap sa kanyang mamamayan. That can only apply to that kind of situation. But when the source of corruption and the mastermind of plunder and the robbery of public fund and the misery of the people and the entire country ay mismo ang commander-in-chief at ang kanyang nabubulok na gobyerno na ginagamit para maglingkod sa interes ng ilang barkada, ilang pamilya nila at mga kasabwat na mga politiko at mga magnanakaw sa gobyerno, then the command or the chain of command does not apply that doctrine that you will only follow when the chain of command serves the Constitution, is in accordance to the interest and welfare of the people, ang kanyang pamumuno ng Commander-in-Chief. And pangalawa, hindi po kasalanan, hindi krimen kung paninindigan ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang doktrina na iminamando ng batas under Article 2, Section 3 of the Philippine Constitution, which states that the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And the people are being represented not by Marcos anymore, but by the welfare and the interest na inaapakan na ngayon ni Marcos. At therefore, ang gobyernong ito ay hindi na po tumutugma doon sa kalagayan na ang nag-aabuso at nagpapatupad ng malawakang korupsyon, pandarambong sa kaban ng bayan at nagpapahirap sa mamamayan ay yung itinuturo ninyong chain of command. Mangingibabaw ngayon ang tinatawag natin na mandate of sovereign constitutional duty ng mga sundalo. And what is that? That they should be the protector of the state and the people. And the state or the government is not Marcos, it's not Romualdez. It's the Filipino people. So, nananalangin po tayo na ang nangyaring mga kaganapan at mga makasaysayang pagkilos ng mamamayan sa kontinente ng Africa, sa Burkina Faso, sa Senegal, sa Chad, sa Niger, and even ang nangyari ngayon lately sa Madagascar na nagpabago po ng kanilang sistema ng pamumunuan sa gobyerno at ang taong bayan na mismo at ang mga sundalo ay nagsama-sama upang bawiin at ibangon ang kanilang lugmok na lipunan at ang kalagayan ng kanilang mamamayan sa Madagascar. Will this serve a lesson, an inspiration, or a discouragement for the armed forces of the Philippines and for the Filipino people? Ang paghukom at paghatol at ang paggawa ng desisyon na sa kamay po ng sambayanang Pilipino. Ayan. But definitely, isa pong kasaysayan na naman muli na kapag nagkaisa ang mamamayan, sama-samang kumilos ng mapayapa ngunit malakas ang paninindigan, determinado na baguhin po ang nabubulok na kalagayan ng ating bayan, ang kanilang bayan, at kapag sumama at sumuporta po ang sandatahang lakas sa mapayapang pagkilos na ito, walang diktador, walang kurakot at walang mandarambong na nagkokontrol ng gobyerno ang pwedeng pumigil sa panawagang magbago at baguhin ang sistema at pamamaraan sa gobyerno at itayo ang mabuting pamamahala. Ayan, yan po ang lesson natin ngayon hinggil sa naganap sa Madagascar. Sa gustong tumulong, sumuporta po at magbigay ng ambag sa ating
Bangon Sambayanan People's Movement, for our forum, pulong-pulong barangay, organizing, at iba pang mga gawain po para sa pagpapalakas ng ating collective and community efforts ng taong bayan against corruption and para sa pagsusulong ng advocacy for good governance. You can send your support sa numero po na 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710. Kay Langging po yan ang numero. Rohilda Celis pong pangalan niya. Wife ko po yan. At yan na rin po ang GCash line and support line po natin. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Let us draw the inspiration na sa mga naganap na mga mabuting karanasan ng pagkilos ng mamamayan at pagsuporta ng kanilang army at ng kanilang sandatahang lakas sa mamamayan na naganap ngayon lang sa Madagascar. At sana po ay maabot natin ang kapayapaan at pagbabago na mapayapa sa ating bayan at para sa buong sambayanang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayanang Pilipino. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ka Eric will be back for another video analysis and live balitang talakayan mamaya po alas 9:15 ng gabi Philippine Standard Time. Maraming salamat muli.